Hindi malilimutan ni Melissa ang pangyayari noon sa kanyang buhay. Matapos siyang iwan ng kanyang ina, 6 na taon lamang siya noon. Kaya naman pakalat-kalat na lamang sa kalye na para bang wala nang patunguhan ang buhay. Mga tiratirang pagkain mula sa fast food chain na lamang ang kanyang kinakain, minsan pa nga ay wala. Kaya naman dinadala na lamang sa tulog ang gutom na kanyang nararamdaman. Hindi siya nakapag-aral kaya naman ay lumaking parang mangmang. Mabuti na lamang ay may ilang tao pa rin na may buting puso na tumulong sa kanya. Pero ang lahat ng iyon pala ay may kapalit. Pinagkakitaan ng bata sa lansangan, paglilimos sa mga taong dumadaan. Kapag walang perang dadala mula sa paglilimos ay hindi sila makakain. Minsan ay laging natutulala itong si Melissa. Iniisip niyang bakit nagaganon ang kanyang buhay. Wala na ngang magulang, wala pang karamay sa buhay. Ilang taon din siyang naging alipin sa mga taong armado na bubuhay lamang sa kanilang pinaghirapang panlilimos. Maraming kabataan ang nababalak tumakas subalit lagi lamang silang nabibigo kaya naman mula noon hindi na nila sinubukan pang muli. Kara, kapag nagumaga na, hanap tayo ulit ng paraan para makatakas tayo dito. Melissa, ayoko na. Alam ko namang kahit anong gagawin natin dito ay hindi pa rin tayo makatakas. Baka mapahamak lamang tayo. Kara, sa oras na makatakas ako dito, babalikan ko kayo. Ipapakulong ko ang mga taong masamang yan. Bukas sa pwesto natin, gagawa ko ng paraan para makatakas. Madaling araw pa lamang noon ay hinatid na sila ng isang sasakyan. Matapos noon ay agad na rin itong bumalik sa kanilang kuta. Iyon din ang araw na tatakas itong si Melissa. Nagtungo ito sa isang palengke. Doon niya sinubukang manlimos sa maraming tao. At kapag nagkaroon siya ng pagkakataon ay kailangan niyang makasabay sa paglayo sa lugar na iyon. Bago pa man sumapit ang tanghalian, napansin ni Melissa na may sasakyang nakaparada habang may hinantay ito. Kaya naman ito ang kanyang pagkakataon para makatakas. Dahil nakabukas ang pinto ay kaya naman dandahan siya pumasok sa loob si Melissa at nagtago. Walang kalam-alam ang driver na nasa loob na ang dalagita. Aling Isabel, tapos na ba kayong namili? Oo Mario, grabe ang daming tao sa loob. Kung sa bagay ay sa sunod na mga araw ay piyesta sa lugar natin. Kaya maraming tao ngayon sa palengke. Dagdag mo pa mga nanlimos ng mga bata. Nakawa mga iyon. Siguro silang bumubuhay sa mga tamad nilang magulang. Manang Isabel, hindi rin natin masasabi, malay natin. Baka na ito ng mga grupo at mga bata ay marahil biktima lamang nila. Kaya nga Mario naawal na ako sa mga batang iyon. Sa halip na mag-aaral sila ay natatrabaho para lamang sa mga tao. O siya, umalis na tayo. Kailangan nating maghanda para sa pagdating ni Don Sebastian. Umalis ng sasakyan. Hindi nila napansin na nasa loob itong si Melissa at nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Ilang minuto lamang ay nakarating na sila sa mansyon. Agad bumaba si Aling Isabel, balak na sanang kunin ni Mario ang pinambiling mga pagkain subalit laking gulat niya dahil may isang dalagita ang nasa loob at hindi kaya-aya ang suot nito. Teka lang, paano nakapasok dito sa loob? Isa kang magnanakaw ano? Kuya, hindi po, tulungan niyo po ako pakiusap. Manang Isabel, halika dito. May bata na nakapasok sa loob ng sasakyan. Ha? Paano Mario? Hindi ba ikaw lamang ang nasa loob nito kanina? Hindi mo napansin na may batang pumasok sa loob? Naka-earphone kasi ako noon kaya hindi ko napansin Manang Isabel, ilabas natin ang batang ito. Sigurado akong yari ito kay Sister Sebastian kapag nalaman niyang may pulubi na nakapasok sa kanyang pamamahay. Ining, bakit pumasok sa loob? Pasensya na po kayo, sir, ma'am. Tumakas lang po kasi ako Sa mga taong masasama, lagi nila kaming sinasaktan kapag hindi kami nakakaipon ng pera sa panglilimos. Pakiusap po, huwag niyo po akong sumbong sa kanila. Marami po akong kaibigan doon at kailangan nila ng tulong para makatakas sa mga yun. Paano to ngayon ate, Mabel? Ano sabihin natin nito kay Don Sebastian kapag dumating siya mamaya? Naku, siguradong manatikan tayo nito. Iha, alam mo, ang ganda mo. Mukha ka namang mabait. Sige, papaliguan mo na kita. At kapag natapos noon ay mag-usap tayo sa lahat kung ano ang gagawin namin. Manang Isabel, may bala ka bang sakipin ng batang ito? Mario, ipapaalala ko lamang sa iyo na ikaw ang may kasalanan nito kung bakit siya nakapasok sa loob ng sasakyan. Sige na, mamaya tayo pag-usapan. Ang mahalaga ngayon ay malinisan natin ang batang ito bago pa dumating si Don Sebastian. Matapos paliguan ng dalagita ay bumungad sa kanilang harapan ang tunay na ganda. Parang may kamukha ito pero hindi naman ninag kung sino. Ma'am, sir, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Hayaan niyo po ay alis din ako dito. Ang mahalaga lang po ay nakatakas ako mula sa mga taong iyon.
Hindi iha, baka mapano ka sa labas. Baka mahuli ka nila muli. Total naman sa ngayon kami lamang ni Mario dito sa bahay. Gusto namin na magtrabaho ka na lamang dito kasama namin para naman may katuwang ako. Darating dito si Don Sebastian, ang may-ari ng mansyon. Ipapakilala kita sa kanya bilang kamag-anak ko para naman hindi ka pag-initan. Naku ma'am, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano makabawi sa inyo. Iha, bago ang lahat, ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Melissa. Melissa, ako nga pala si Isabel at ang lalaking nasama natin ngayon, siya pala si Mario, ang driver sa mansyon. Basta Iha, huwag mo akong bibiguin. Gawin mo ang lahat ng maayos sa trabaho at sumunod sa amin. Lalo na kay Don Sebastian, wala tayong magiging problema dito. Hayaan niyo po ma'am Isabel. Gagawin ko ang lahat. Iha, tawagin mo lamang akong Tita Isabel. Sige po tita, maraming salamat na tinulungan niyo ako. Sige na, kumain ka na, alam ko naman ugutom ka na. At siya nga pala, papaalala ko sa iyo na hindi tayo pwedeng sumabay sa pagkain ni Don Sebastian. Pagkatapos niya saka lamang tayo pwedeng kumain. Opo tita. Kumain na itong si Melissa. Samantala nag-uusap naman itong sina Mario at Isabel. Manang Isabel, kinakabahan ako sa mangyayari. Alam naman natin na mainit ang ulo ni Don Sebastian. Baka ito pa ang magiging dahilan para matanggal tayo sa trabaho. Mario, kung hindi mo sasabihin sa kanya, wala tayong magiging problema. Hindi na lamang salita pa ang lalaki. Ilang oras ang nakalipas, dumating na nga ito si Don Sebastian. Habang nakatayo silang dalawa ni Melissa, hinintay nila ang pagbaba ng Don mula sa sakyan. Magandang gabi Don Sebastian. Mabuti naman po at naging ligtas po ang inyong pagbabalik. Isabel, sino itong dalagitang kasama mo? Mukhang hindi mo yata sinasabi sa akin na may bago pala kayong kasama dito sa mansyon. Pasensya na ho kayo Don Sebastian. Siya nga pala si Melissa, kamag-anak ko mula sa probinsya. Wala na kasi mga magulang kaya naman pinalawas ko dito para naman may katulong ako sa apot na trabaho. Isabel, hindi ba ang sa akin lamang ay dapat sa akin nagsimula ang lahat ng desisyon? Huwag mo sabihin matagal ka na dito ay hindi kita kayang paalisin. Sige na, akit na sa kwarto. Bukas na naman tayo mag-uusap muli. Sige po Don Sebastian. Umakyat na sa kanyang kwarto ang matanda. Samantalang nanginig naman sa takot itong si Melissa. Noong narinig niya ang boses nung Don, halos katulad ito ng boses ng lalaking nagmalupit sa kanila noon sa lansangan. Tita Isabel, natakot po ako baka kayo ang pag-initan ni Don Sebastian at managal kayo sa trabaho. Iha, di ba lang matanggal ako sa trabaho, total naman ay matandaan ako. Pero ikaw bata ka pa, marami ka pang magandang opportunity sa buhay. Sige na matulog ka na at bukas ay ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin. Pumili ka na lamang dyan sa 2 kwarto saan ka magiging komportable. Naku tita, kahit anong klase pong higaan ay ayos lang po sa akin. Ang mahalaga po ay pagising ko ay hindi ito isang panaginip lamang. Tahimik ang gabi, sa hindi naasahan ay biglang napasigaw itong si Melissa. Iha, gumising ka, mukhang nanaginip ka. Biglang tinapik ni Isabel ang dalagita mula sa kanyang pagkahiga. Ano nangyari sa'yo? Ito ang tubig, uminom ka. Pasensya na ho tita, lagkas ako mayroong napanaginipan pero hindi ko naman siya maaninag. Ang bugmukha ng lalaking iyon sa panaginip ko kaya ako sumisigaw. Iha, baka naman may mga bagay na nangyari sa iyo noon pero hindi mo lamang naalaala kung ano yun. Ewan ko tita, sa tingin ko kasi parang lalaki ang nasa panaginip ko at hinahanap niya ako. O siya, matulog ka na ulit ha? Dahil malalim pa ang gabi. Bukas samahan mo ako maglinis sa bahay. Ilang araw kasi hindi ako nakalinis dito Unang po tita Isabel, samahan ko kayo sa paglilinis. Kinabukasan maaga nagising itong si Melissa para tulungan si Isabel sa pag-asikaso. Good morning po Don Sebastian, nakahanda na po ang inyong pagkain sa mesa. At teka lang, Isabel, talaga bang magtatrabaho dito sa pamahay ko ang batang iyan? Basta ito tandaan mo, kapag may nawala sa mga gamit ko sa bahay, ikaw ang sisihin ko Isabel. Don Sebastian, huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Palis na itong si Don Sebastian patungo sa kanyang kumpanya. Ngunit sa kanilang sala pa lamang ay nakita niya si Melissa habang naglilinis ito. Napansin ni Don Sebastian ang isang bagay na suot sa daliri ng dalagita. Tila kumikinang ito. Iha, ano yan sa daliri mo? Mukhang mamahaling bagay yan. Yang suot mo at kilala ko yan. Huwag mong sabihin na kinuha mo ang singsing na yan. Sinabi ko na nga ba hindi ka mapagkatiwalaan. Isabel, pumunta ka dito? Tingnan mong batang pinagkatiwalaan mo. Suot niya ngayon ng isang mamahaling singsing. At nakasigurado akong ang magmay-ari niyan ay ako. Palayasin mo ang batang iyan sa pamahay ko. Melissa, totoo bang sinabi ni Don Sebastian, ninakaw mong singsing? Hindi po. Akin po ang singsing na ito. Naalala ko po ang bata pa lamang ako noon ay nakasabit ito sa liig ko kasama ng isang kwintas.
Pero may nagnakaw ng kwintas sa tanging sising na lamang naiwan sa akin. Don Sebastian, mukhang nagsasabi naman po na totoo si Melissa. Sabel, alam mo bang ang singsing na yan ay binigay ko pa kay Marga, ang babaeng minahal ko noon, pero hindi ko alam kung bakit natapos na nangyari sa amin dalawa ay bigla akong iniwan. At ngayon, suot ng batang ito ang singsing. Kakausapin ko ulit si Don Sebastian, baka naman hindi lang talaga maganda ang kanyang mood ngayong umaga. Ilang minuto nakalipas, tumawag kay Isabel itong si Mario. Isabel, madali ka. Pumunta sa ospital. Bakit Mario? Ano nangyari? Nabugo kami ng isang dump truck. Nasa critical ngayon ang kalagayan ni Don Sebastian. Kailangan niya ng blood donor pero sa kasamang palad ay walang stock na dugo sa ospital. Kailangan natin maghanap. Kailangan natin magpa-blood test kung sino ang kalintulad ng dugo niya. Sige Mario, pupunta na kami. Mario, kumusta na siya? Ayun, nasa emergency room pa siya ngayon. Nagpa-blood test na ako pero negative. Ikaw naman Isabel. Oo Mario, gagawin ko yun. Lumipas lamang ilang minuto, lumabas na ang resulta ngunit negatibo pa rin itong si Isabel. Paano to Mario? Saan tayo maghanap ngayon? Hindi ko alam Isabel. Si Melissa, bakit hindi natin subukan? Malay natin, siyang hinahanap nating makakatulong para kay Don Sebastian. Melissa, subukan natin mabulatis ka. Malay natin, nasa iyo ang hinahanap naming dugo. Dok, kumusta po ang resulta? Ay, mabuti na lamang po Mrs. Positibo po ang dugo ni Melissa. Pwede na nating masalinan ng dugo itong si Mr. Sebastian. Isabel, bakit ako narito sa ospital ngayon? Ano nangyari? Don Sebastian, nabuo kayo ng isang dump truck ni Mario at ikaw napuruhan at kailangan salin ng dugo. Teka lang, ano bang sabi ko sa kanina? Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pinapalayas ang batang iyan, Isabel? Don Sebastian, paano kung pinalayas ko si Melissa kanina? Paniguradong hindi ka pagising hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Nasa kanya galing ang dugong isinarin sa akin? O Don Sebastian, si Melissa ay anak mo. Ang ibig sabihin ba nito, nagkaroon kami ng bunga ni Marga at binigay niya rito ang singsing na binigay ko sa kanya noon? Bakit niya inabundo ang anak namin? Ano nang nakain niya? Melissa? Po, halika rito. Sorry kung mainit ang dugo ko sa iyo kanina, itong umaga. Hindi ko kasi alam kung paano punta sa iyo ang singsing na yan. Siguro nga ikaw ang anak namin ni Marga. Ang totoo po Don Sebastian, bata pa lamang ako noon. Iniwan niya ako kaya pag-alagala lamang ako ngayon sa lansangan hanggang sa napunta ako sa mga taong masama. Mabuti na lang at nakatakas ako sa tulong ni Tita Isabel. Siguro kung hindi ko yun nagawa ay baka wala ako ngayon. Melissa, anak, pasensya ka na kung trinato kita ng hindi maganda. Matagal ko na kasing gusto makita ang anak namin ni Marga dahil alam kong may nangyari sa amin noon. Maligayang pagdating sa buhay ko anak. Melissa, mula sa araw na ito, hindi na tayo maghiwalay pa. Pag-aralin kita, gusto kong bumawi sa panahon na puro paghirap ang iyong naranasan. Maraming salamat po Don Sebastian. Melissa, mula ngayon, tawagin mo akong Daddy Sebastian. Isabel, salamat dahil kung hindi dahil sa iyo marahil wala ngayon sa harapan ko ang anak ko. Daddy, meron sana akong gustong hilingin sa inyo. Gusto ko sanang iligtas niyo ang kasamahan ko na inabuso ng mga masamang tao, lalo ng kaibigan kong si Cara. Na maging malaya sila at makulong ang mga taong may punot dulo nito. Sige anak, tutulog tayo sa mga otoridad at masagip ang mga kaibigan mo. Maraming salamat Dad. Ilang araw lamang mula noon, nakalabas sila sa ospital. Kaya naman gumawa sila ng aksyon para maligtas ang mga kabataan. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang mga otoridad kasama ng ibang ahensya para maligtas ang mga kabataang iyon. Dahil sa maayos na plano at pagtungbayan nila ay nabawi ang mga bata. Samantalang nakulong naman ang mga taong sangkot sa ilegal na gawain at pang-abuso sa mga kabataan. Malaking pasalamat ni Cara dahil hindi nakalimutan ni Melissa na balikan ang kaibigan. Dinala mga ito sa social welfare para maalagaan. Tumulong naman si Don Sebastian para mabigyan ng edukasyon ang mga batang iyon. Sa huli bagamat hindi na nakita ni Don Sebastian ang kanyang babaeng mahal, narito naman ang kanyang anak na siyang magpapatuloy ng kanilang nasimulan. Matapos nakapag-aral itong si Melissa, siya ang ginawang bagong CEO ng kumpanya dahil sa may edad na rin ang kanyang ama. Kinuha niya rin ang kaibigang si Cara at iba pa para maging empleyado ng kumpanya. Ang lahat ay nagpasalamat sa kabutihan ni Melissa pero hindi ito mangyayari kung wala sa kanyang amang si Sebastian at manang Isabel. Nagpatuloy ang buhay ni Melissa at sinikap niyang makatulong rin sa mga taong nangailangan ng tulong.
Hanggang dito na lamang po muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo at bago tayo magtapos ay nais ko munang pasalamatan ang mga taong patuloy na sumusuporta sa atin. Shoutout nga pala ni Ma'am Hazel Fiesta. Shoutout ni Jovinal Alabado. Shoutout ni Grace Maniago. Shoutout ni Rex Roy. Shoutout ni Ariel 33. Shoutout ni Sugar Kimada. Shoutout ni Nina Albores. At sa lahat ng hindi po natin na shoutout, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Abangan muli natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lamang po muli. Maraming salamat at paalam.